Sa pagpanaw ng isa sa mga lead vocalist ng bandang Aegis na si Mercy Sunot, halina't alamin ang mga huling sandali sa kanyang buhay. Narito ang buong detalye. You are watching Showbiz Ganap Global. Sa official Facebook page ng bandang Aegis ay inanunsyo ang pagpanaw ng kanilang lead vocalist na si Mercy Sunot. Ayon sa kanilang announcement, "It is with heavy hearts that we share the news of the passing of Mercy, one of the beloved vocalists of Aegis Band. She bravely fought her battle with cancer but has now found peace and rest. Mercy's voice wasn't just a part of Aegis. It was a voice that brought comfort, joy, and strength to many. She has touched countless lives, inspiring fans and lifting spirits with every song she sang. Her passion, warmth, and unforgettable presence on stage will forever be cherished in our hearts. Let us come together to celebrate the incredible life she lived and the legacy she leaves behind. Mercy, thank you for the music, the love, and the memories. You will be deeply missed." Bago ang pagpanaw ng singer ay nagawa pa nitong humingi ng panalangin sa kanyang TikTok account. Ito ay matapos sumalang sa isang kritikal na operasyon. Umiyak ito habang humihingi ng panalangin sa kanyang kalagayan. Sinabi nito na katatapos lang niya mag-undergo ng operation, ngunit sa kasamaang palad ay bigla na lamang daw siyang nahirapang huminga, kaya naman agad siyang dinala sa ICU. Kahit na sinabi sa kanya na ginagawa na ng paraan ng mga doktor at pinainom na siya ng steroids, ay bakas ang pag-aalala ni Mercy sa kanyang kalagayan. Kaya naman pinili na nitong humingi ng tulong na panalangin sa kanyang mga fans. Ito ang kanya naging pahayag. "Tapos na yung surgery ko sa lungs pero biglang nahirapan akong huminga, so dinala ko sa ICU. Tapos ngayon may tubig pala. May inflammation yung lungs ko, so ginagawa na nila ng paraan. Pinag-steroids, pinainom sa akin ng doktor para sa inflammation. Pag-pray niyo ako guys, please. Pag-pray niyo ako na matatapos na tong pagsubok na to." Pag-pray niyo ako guys, please. Pag-pray niyo ako na matatapos ito pagsubok na to. Pag-pray niyo ako. Unang inanunsyo ni Mercy ang kanyang sakit noong November 6 sa mismong birthday niya. Nag-upload siya ng video na pinapaliwanag ang hirap ng mapalayo sa pamilya, lalo na kung may pinagdadaanan. Ang lungkot din daw na mag-celebrate ng kanyang birthday sa ibang bansa dahil hindi niya kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kwento niya na kailangan niya mag-stay sa Amerika upang doon gawin ang gamutan sa kanyang dalawang sakit na parehong cancer. Isang breast cancer at ang isa ay lung cancer. Bago niya tapusin ang kanyang video, ipinangako nito sa kanyang mga followers at mga fans na sisimulan na niya ang mag-update sa mga mangyayari sa kanyang gamutan. Narito ang kanyang buong pahayag. "It's my birthday today kaya maaga akong nagsimba. Nagpa-alarm ako ng 6:30 AM para magising, maligo, para i-celebrate kong mag-isa ang birthday ko. Mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang. Yung wala kang malapitan, malungkot. Iba talaga kapag nasa ibang bansa ka. Solo flight ako. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung mag-celebrate na kasama ang pamilya mo, hindi ko magawa. Iba pa rin sa Pilipinas. Napagtanto ko na mas masaya sa Pilipinas kesa dito pero no choice ako dahil kailangan kong magstay ng matagal dahil nagpapagamot ako dito. Sana gumaling ako ng mabilis para makauwi nga ako ng Pilipinas." Ang sumunod na update niya ay last week lamang. Ibinalita niya na siya ay magpapatest ng dugo nung araw na iyon at nakaschedule siya ng operasyon ng November 12 sa kanyang lungs. Ang sumunod na update niya ay 6 days ago bago siya operahan. Nagtungo ito sa Eden Hospital dahil may appointment siya para naman sa MRI ng kanyang breast.
Ito ay para raw malaman kung kailangan pa ba operahan din at tanggalin ang buko nito o kung lumiit na sa gamutan. Pagkatapos noon ay hindi na muling nag-update si Mercy. Ang sumunod na video ay siya na palang huling video na mapapanood natin kay Mercy. Ito ay in-upload niya isang araw bago siya pumanaw. Hindi na maganda ang kanyang kalagayan at nasa ICU na siya ng mga oras na yon. Humingi ito ng panalangin at naiyak na lamang bago niya tapusin ang kanyang video. Umabot ng 2 million views mahigit ang nasabing video ni Mercy at marami sa kanyang mga fans ang naiyak at nagpaabot ng panalangin para sa kanyang kagalingan. Sa kasamaang palad ay hindi na nakaligtas si Mercy sa kanyang kalagayan. Isa si Mercy sa bandang Aegis na sumikat noong 90s kasama ang kanyang dalawang kapatid bilang mga lead vocalist. Nakilala sila dahil sa mga mahihirap at matataas na kanta na hanggang ngayon ay ginagamit ng mga Pinoy sa mga singing contest at patok na patok rin sa mga karaoke. Mapapatunayan nga na isa kang magaling na singer kung makakanta mo ang kahit isa sa kanilang mga pinasikat na awitin gaya ng Halik, Basang-basa sa ulan, Sinta at Ang sayang na sayang. Last year ay nag-celebrate ang kanilang banda na ika-25 years nila sa industriya ng OPM sa pamamagitan ng isang concert sa Soler. Nagsimula si Mercy sa pakanta-kanta sa mga fiestahan, mga pagsali sa mga singing contest kasama ang kanyang mga kapatid. Ang mama nila ang nag-train sa kanilang kumanta at nagpupunta raw sila sa dagat ng madaling araw at lumulublob upang ma-exercise ang kanilang vocal cords. Hinawakan sila ng AGS management at sinimulang buuin ang banda at tinawag mo ng AGS Sound Trippers. Hanggang sa ginawa nilang Aegis na ang ibig sabihin ay shield or protection sa Greek. Naisip nilang gawing Aegis ang pangalan dahil nais nila na ang kantang gagawin nila ay magiging shield ng kanilang mga tagapakinig sa iba't ibang laban ng buhay. True enough, marami sa mga Pilipino ang nakarelate sa kanilang mga awitin at tinatangkilik ito. Kaya naman maraming salamat sa iyo, Mercy, sa naging kontribusyon mo sa Pinoy music industry. No more pain. Rest in peace. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap global updates.